Dear Kuya Billy, isa po ako sa inyong mga follower at marami-rami na rin po ako napakinggan sa inyong untold story. At yung last story niyo po ay talaga namang napatulo ang aking luha. Kaya nais ko rin pong ibahagi ang aking kwento upang makahingi din po ako ng advice at ganoon din po makapulutan po ng aral ng iba niyo pong mga followers na nakikinig at nanonood ng inyong untold story. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Beth. Sisimulan ko po ang kwento nung ako po ay bata pa. Kami po ay lumaki sa probinsya. Binubuo po kami ng masayang pamilya na kahit kulang, ay lagi po nagsisikap ang aming mga magulang para po maibigay ang aming lahat ng pangangailangan. Sa madaling salita po, kami po ay kumpleto ng hanap buhay, may sapat na kinikita ang aming mga magulang at naibibigay po ang aming pangangailangan sa aming pag-aaral. Sa madaling salita po, nabuhay po kami ng marangya sa aming probinsya. Ang aming mga magulang po, katulad po ng aking ama, ay marami po silang magkakapatid. Nung una po, maayos naman po ang pagsasama nilang magkakapatid hanggang sa dumating po ang punto na yung aking ama bilang panganay ay nagkaroon po ng problema sa paghahatian ng lupa. Nagkaroon po sila ng pagkakagalit, nagkaroon po ng pagdidimandahan at ang nangyari po, nagkasakitan po yung aking ama, ganoon din po yung kanyang mga kapatid. At dahil po sa pangyayaring yun, nabilanggo po ang aking ama. Doon po nagsimula ang kalbaryo ng aming buhay. Dahil nakabilanggo nga po yung aking ama sa probinsya, nagsimula po ang aking ina ay mamasukan dahil nahirapan po siyang buhayin kaming 5 magkakapatid. Namasukan po yung aking ina sa Manila at every 1 year po siyang umuwi sa amin sa probinsya. Nung una po, okay po ang naging kwento. Okay po kami, nagpapadala po ng pera lagi ang aking ina. Hanggang sa dumating po ang isang araw na hindi na lang po namin sila makontak at hindi na po nagparamdam sa amin ang aming ina. Sa madaling salita po, namuhay po kaming 5 magkakapatid na itinaguyod po namin ang bawat isa para po kahit papaano maituloy po ang pag-aaral. Hanggang sa dumating po ang punto na nakagraduate na po yung iba kong mga kapatid. Ang natitira na lang po ako dahil ako po ang bunso nila sa kanilang sa aming 4 na magkakapatid. Napakatagal pong panahon na pinipilit po namin makontak ang aming mga magulang. Nahanap po namin ang kanyang mga pangalan sa Facebook at tinitingnan po namin kung makukontak po namin sa pamamagitan po ng mag-post ng mga picture niya sa social media. Pero sadya pong mailap ang pagkakataon na siya ay aming mahanap. Inisip na lamang po namin magkakapatid, ganun din po ang aking ama na lumaya din po pagkaraan ng 10 taon. Inisip na lamang po namin na ang aming ina ay nawala na. Dahil hindi po ganon ang kaugalian na kinalakihan namin sa aming ina. Alam po namin na kung sakali ay hahanapin po kami ng aming ina kung sakali pong siya ay nabubuhay pa. Kaya masakit man po sa aming magkakapatid, inisip po namin na baka po sumakabilang buhay na ang aming ina. At nung ako po yung magdi-grade 6 na, medyo hirap na rin po yung aking ama na itaguyod ang aming pag-aaral. Sumama po ako sa Manila sa aking ate dahil sila po ay hindi nagkakaanak ng kanyang asawa na sa mahabang panahon na po sila ay magkasama. Okay naman po ang naging usapan nila ng aking ama na ako po ay pag-aaralin sa Manila. At naging maayos naman po ang unang mga buwan ko sa Manila. Pinag-aaral po nila ako at ibinibigay po ang aking pangangailangan lahat. Hanggang sa dumating po yung time na naninibago po ako sa mga nangyayari. Kasi lagi pong parang hindi normal po ang aking ate at ang aking tito, ang asawa ng aking ate ay hindi po normal ang kanilang mga ginagawa. Marami pong pumapasok sa aming bahay at kadalasan po nagkukulong po sila sa kwarto. Noong una po naging normal
ang lahat para sa akin dahil po ako noong mga panahon na yon ay batang-bata pa at hindi pa matured ang aking pag-iisip. Hanggang sa dumating po yung punto na umabot na po ako ng mag-high school na po ako, nahuli ko po ang ate ko na parang sa pagkakaunawa ko po is gumagamit po ng pinagbabawal na gamot. Hindi po ako makapaniwala at hindi rin po ako makapagsumbong kay tatay noong mga panahon na yon. Para isumbong ko po ang ate ko, hindi ko po nagawa iyon. Pero noong mga panahon po na yon, parang kinakabahan po ako palagi kasi kung sino-sino pong tao ang pumapasok sa aming bahay. Sa madaling salita po, ginawa pong bahay ng mga gumagamit ng bawal na gamot ang aming tinitirahang bahay. Hanggang sa dumating po ang punto na marami pong pumunta nung gabi na yon. Nagulat na lamang po ako nang bigla pong may pumasok sa aking bahay tulugan o kwarto. At nung nagising po ako, hindi ko po alam kung ano po ang nangyari sa akin. Basta ang pakiramdam ko lamang po, masasakit po yung katawan ko at hindi po normal ang nararamdaman ko, lalo na po sa masisilang bahagi ng aking katawan. Paulit-ulit pong nangyayari yon, hindi ko po namamalayan ang nangyayari sa akin. Basta gumigising na lang po ako isang araw na masasakit po ang aking katawan. Hanggang isang araw po, natuklasan ko po na yung tito ko may inilalagay pong pinapainom sa aking gamot. At yun po yata ang ginagawa sa akin, kaya po ako nakakatulog at hindi ko po nararamdaman ang mga nangyayari sa akin. Sobrang takot na takot po ako ng mga panahong yun. Kaya ang ginawa ko po, tumawag po ako kay tatay ng mga panahon na yon para ako'y umuwi. Pero ng mga panahon po na yon, nagkataon na wala pong pera ang aking tatay. Tinatanong niya po sa akin kung bakit kailangan ko na pong umuwi. Gayong maganda naman daw po ang ginagawa sa akin ng mga ate ko, ibinibigay naman daw po lahat ng aking pangangailangan. Naiiyak po ako ng mga panahon na yon. Namimiss ko po yung aking nanay na iniwanan po kami nung bata pa ako. Dahil kung nandun po siya, tiyak po, hindi mangyayari yun sa akin. Hanggang sa dumating po yung Pasko, natatandaan ko po yun. Nagulat na lamang po ako dahil mayroon ulit pong ibinibigay na inumin sa akin yung asawa ng ate ko. Pero hindi ko po ininom yun. At nagkunwari po akong tulog sa aming kwarto at nagulat na lamang po ako nang nalaman ko na ganun po pala ang ginagawa niya tuwing pinapainom niya po ako ng tubig na binibigay niya po sa akin o inumin pong ibinibigay niya sa akin. Yun po pala nagiging dahilan kung bakit nakakatulog ako at nagugulat na lamang po ako kinaumagahan. Pangkaraniwan po nararamdaman ko po yung aking underwear pag tinitingnan ko po basa. Kaya hindi ko po alam at hindi ko po maipaliwanag sa aking sarili. Hanggang sa tiniis ko po ang lahat ng iyon kasi may edad na rin po yung aking ama sa probinsya. At isang gabi po, nagising na lamang po ako na nagkakagulo doon sa aming bahay. Nagulat na lamang po ako na may mga pulis na pumasok doon at nakita ko pong nakaposas yung aking tito, yung asawa ng aking ate at ganoon din po yung ate ko at marami po pong ibang nakaposas ako nakita. Na-trauma po ako ng araw na yon. Hindi ko po makakalimutan ang pangyayari ngayon sa buhay ko. Hindi ko po alam kung magiging masaya po ako kasi nakita ko po yung taong matagal na panahon na bumaboy sa pagkatao ko ay nakaposas na po. Pero natatakot din po ako dahil alam ko pong pag nawala po sila, hindi ko po alam kung paano po ako magsisimula ng bagong buhay. At ganoon na nga po ang nangyari. Dinala po ako sa DSWD ng barangay at dinala po ako sa ampunan. Nung pagpunta ko po sa ampunan, wala po akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. At hindi ko po maunawaan kung ano po ang nangyari sa akin. Unang gabi ko po sa bahay ampunan, niyakap ko po yung unan na ibinigay sa akin ng isang caretaker po o tagapangalaga ng mga batang inaampun sa bahay ampunan na iyon. Iyak po ako ng iyak. Kinaumagahan po, maaga po kaming tinawag para daw po magpanalangin at kumain.
Nung mga araw po na yun, parang hindi normal ang lahat. Kasi iba po yung pakiramdam na nararamdaman ko. Nung umupo na po kami sa lamesa, isang hindi ko po makakalimutang muka ang nakita ko. Hindi po ako magkakamali na yun po ang aking nawawalang ina. Kasama ko po siya sa ampunan at hindi ko po maintindihan kung ano po ang gagawin ko ng mga panahon na yun. Dahil hindi ko po alam bakit hindi po ako nakikilala ng aking ina. At dumaan po ang mga araw, lagi ko po siyang niyayakap at pinapaalala ko po na ako yung nawawala niyang anak. Pero hindi niya po ako naaalala. At napag-alaman ko po na yung nanay ko daw po ay natagpuan ng mga social service na mga sa barangay at dinala daw po doon sa ampunan na yon na wala daw pong malay. Kaya simula daw po noon, matagal-tagal na daw po na nandun sa bahay ampunan yung aking nanay. Hindi niya po ako nakikilala. Ang layo-layo niya na po sa dating nanay o sa dating magulang na nakilala ko. Dahil nakaupo na lamang po sa wheelchair at halos hindi po maigalaw ang mga kamay. Sobrang umiiyak po ako gabi-gabi. At lagi ko pong niyayakap yung unan na naging sumbungan ko po sa mahabang panahon. Lagi ko lang pong pinapanalangin na sana isang araw makilala ulit ako ng aking nanay na napakatagal kong hinintay, hinanap at hindi ko po alam na dito lamang po kami sa bahay ampunan magkikita. At dumaan po ang mahabang panahon para paiksin po ang kwento. Nakapag-aral po ako sa bahay ampunan. At ngayon po, ako ay kumuha po ng board exam at ako po'y nakapasa. Kaya sa lahat po na nangyari sa buhay ko, kaya ko po siya ibinahagi kasi alam ko pong maraming makakapulot ng aral sa aking kwento. Na minsan, sinusubok tayo ng tadhana pero ibibigay tayo sa pinakang the best na plano niya para sa akin. So alam ko Kuya Billy na maraming makakapulot ng magandang aral sa pinagdaanan ko. At isa lang maibabahagi ko na kahit anong dumaan sa buhay niyong pagsubok, huwag na huwag kayong susuko. At nais ko lang din sabihin sa inyo Kuya Billy na ako po ay nakapasa sa board exam. At naiayos ko na rin po ang aking nanay at ang aking tatay. Nagkita na po sila. At unti-unti na ko na pong aayusin ang aking buhay dahil ako po ay nagatrabaho na din sa bahay ampunan na nagpaaral sa akin. Yun lamang po Kuya Billy at maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ang aking kwento sa inyo pong mga followers. Muli po, kahit anumang pagsubok ang dumaan sa ating buhay, lagi lang tayong manalangin at ibibigay yung para sa atin. Maraming salamat po at sana marami pa pong kwento ang inyong mabasa sa inyong untold story. God bless po at maraming salamat. Grabe. Sobrang wala akong ma-advise sa'yo kasi sobrang na-amaze ako dun sa kwento mo. Isang simbolo ng katatagan. Yun lang pwede kong isabi sa'yo. Isang simbolo ng katatagan na talaga namang minsan parang ang buhay natin parang pelikula na may kanya-kanyang kabanata. Pero yung nagiging wakas is yun yung kalooban ng Panginoon. Kaya tama ka, Bet, no? Tama ka sa sinabi mo na pag may problema tayo, huwag tayo susuko at maging matatag tayo. Tama tayo. Sa lahat ng dumadaan sa mga pagsubok, sa lahat ng dumadaan sa matitinding pagsubok, lagi nating iisipin na laging may plano ang Diyos para sa atin. Tingnan mo tong kwento niya, alam mo yun, may twist, may plano after lahat ng paghihirap, no? Laging may magandang plano sa huli. At nakaka-proud ang isang Bet
na hindi sumuko para maabot niya yung pangarap niya at yung plano ng Diyos para sa kanya. Kaya isa akong saludo ako para sa iyo, Beth, at nakakatuwa kasi ibinahagi mo ang kwentong ito sa amin, na alam kong kapupulutan ng aral ng maraming dumadaan sa pagsubok ngayon na minsan iniisip na sukong-suko na kasi sobrang bigat na. Pero pag napakinggan nila yung kwento mo na talaga namang ang dami pa palang mas mabibigat na pagsubok, at nakaka-proud kasi yung naging anong tawag dito, yung naging outcome or na yung kinalabasan or yung kinatapusan or naging wakas ay napakaganda. Nakaka-proud ang isang Beth, at sana marami pang Beth na dumadaan sa pagsubok na ganito rin yung maging kinalabasan o maging outcome ng kanilang mga problema pinagdadaanan. Ayan, maraming salamat Ma'am Beth, no? Congratulations dahil nakapasa ka rin sa inyong board exam. Nakaka-proud ka, no? Isa kang idolo para sa akin. At ang maibabahagi ko lang sa mga followers natin, sana mapakinggan nyo to kasi talagang ganda ng kwento kung paano niya nilabanan, kung paano siya ulit bumangon, pagkadapa, bangon, at nagpatuloy, at naging maganda ang naging outcome. At napakabuti mo ng puso mo din dahil kung sino yung naging dahilan kung bakit ka nakapag-aaral, dun ka na rin nagsiservisyo or nagtatrabaho ngayon. Yun isang nakakatuwang kaugalian yung ginagawa mo na yan, na kung saan ka bumangon, kung sino yung naging dahilan ng iyong pagbangon, dun ka ulit magsisimula para tumulong naman sa iba, para makatulong din bumangon. Kasi minsan ang tagumpay kasi ng isang tao, makikita mo yan sa pag may nagtagumpay na tao dahil sa'yo. Kaya natutuwa ako na naging bahagi ka na ng Bahay-Ampunan na yan, at alam ko na dahil sa sobrang bigat ng pinagdaanan mo, marami silang mapupulot sa iyo para mangarap din, bumangon din, maging matatag din. At yun, marami ka. At yan yung bagay na buhay, yan yung bagay na maging trabaho para sa iyo. At maraming salamat ulit, at God bless. Sobrang proud ako sa iyo. God bless you, at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento.